Para mapauwi sa bansa si dating Congressman Arnie Teves. Bagamat hindi ibinulgar ni Remulla kung sinong opisyal ng Timor-Leste ang makakausap niya, gusto nilang alamin kung totoong bantay sarado ng kanyang mga bodyguard si Teves sa nasabing bansa. Tiniyak naman ang kalihim na hindi sila titigil hanggat hindi na-aresto ang nagtatagong dating mambabatas. Be in contact with one of their top officials to follow up on this matter. Ito, basically ako, ang concern ko, the process of bringing Teves home for trial, to stand trial. He's still there. He has bodyguards. Well guarded, living an easy, wealthy life. Obviously, living off the fat from his illegal activities. Meron akong tanong sa inyo. Meron bang sinabing bago si Boying? Sige nga. Meron ba? O paulit-ulit na naman? Litanya niya. Bakit? Ang lakas ba sobra ng balitang Sara ngayon? Kaya ayaw mong mawala? Kaya meron ka na namang pa-interview ek na yan? Kasi baka makakalimutan ka ng tao? Kaya may ganyan pa ganyan ka? Kasi pag pinakinggan ko yung sinabi niya, siguro mga 5 times niya nang sinabi yan sa ibang interviews. Lagi naman ganyan. May bodyguard siya, nasa Timor-Leste siya, ipapahuli siya, pauwiin siya rito para harapin ang batas, etc. etc. Paulit-ulit. Kaya nga lumalabas niyan, gusto mo lang maging relevant. Kasi dati, pansin nyo ha, may buwan na talagang araw-araw ang balita, Boying. Pagsabayin ba naman niya, Bantag Teves. Palitan yun, this week Bantag, next week Teves. Bantag Teves. Eh meron pang linggo, pinagsabay pa, Bantag Teves. Eh di araw-araw siya ngayon. Eh ngayon, Sara. Di pa interview rin siya. Sali ko. Oy, wag niyo akong kalimutan, tatakbo ko. Parang ganun ang datingan, tatakbo ako sa 2025 senator. O, eto, anong masasabi mo sa interview? Ipapahuli natin at kukontakta. Ha? Dati mo nang sinabi yan, inulit mo lang. Pambihira naman ito si ano. Oh. Sabi ni Kitty, oy, naka-green siya. wag na siya magsara, hindi bagay. Parang paulit-ulit. Hello. Tapos, hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang huli. Pa-easy-easy lang daw si Teves doon. Easy lifestyle, may mga bodyguard. Obviously, siya ay hindi verbatim, pero ang pinapalabas niya, yung kanyang ginagastos doon, yung mga kinikita niya at kinita niya sa mga illegal activities ni Teves. Andiyan ka na naman eh. Nagbibintang ka na naman eh. Ang tanong, may katunayan ba yan? Kung may katunayan niya na may illegal activity si Teves, edi demanda mo. Ano ba sinasabi mo illegal activity? Sabong, STL. Eh di ba nga naiwan na? Na kanino na STL? Sino lang namamayagpag doon sa Negros? Sa totoo lang, sino ang nakikinabang sa pagkamatay ni Digamo ngayon? Yan yung original na sinabi ni Teves. Sa simula pa lang yan na. Hindi ako makikinabang sa pagkamatay ni Digamo. Tama si Teves. Sino? Sige, tanungin ko sa inyo. Sino nakikinabang ngayon kay Teves? Ay sa Negros ngayon sa pagkamatay ni Digamo? Eh di ba sila? Tanungin mo, sino may hawak ng STL dyan? Sino may hawak ng mga gambling dyan? Kita mo nga, pati yung special election, pinagtalunan kung sinong tatakbo. Nung tatakbo na yung kapatid, nag-file yung kapatid ni Kong Teves na si Henry, biglang inurong. Sa madaling salita, sino makikinabang dyan? Di ba si Tamba? Sinong caretaker ngayon ng sinong ipinalit? E di si Tamba. So kanino mapupunta ang MOOE? E di kay Tamba. Sinong nakikinabang? Tanungin yung mga taga Negros, sino nakikinabang ngayon sa Negros? Di ba? Simple lang naman. Hindi naman natin kailangan na valedictorian na summa cum laude ka para intindihin. Yung sinabi ni Teves, wala akong pakinabang diyan kay Digamo pag namatay. Sila ang makikinabang diyan. Hindi mo kailangan maging matalino doon. Sino bang nagpipiesta dyan sa Negros? Di ba sila? Well, anyway, at least napuna natin tong balita na ito. So, nasa balita ulit si Boying. Balik balita siya. No? Ganito, ako suggestion ko lang sa'yo, Boying. Para, suggestion lang naman. Kung ayaw mo, di wag mo. Dali naman tayong kausap eh. Para nasa balita ka ulit. Next week, mag-stand ka. Ako, gayahin mo si Aimee. Ako ay mananatiling taga-suporta ni PRRD. Number 1 kaagad sa balita niyan. Or sabihin mo,
Ako ay panig sa ginawa ni Tamba na hindi payagan ang confidential funds kay Sara. Oh, sausaw ka lang. Kahit wala kang kaysa yan paulit-ulit, nire-recycle mo, nahahalata ka, mamaya mapupuna kita mo. Pag napuna ito ni Attorney Panelo, tandaan nyo to sinabi ko wala pa komento si Attorney Panelo, yan ang sasabihin niya. Inulit mo lang Para at least nakisawsaw ka ron. Pero wag na yung wag na yung pababalikin mo ICC. Alam mo kung bakit? Pag sinabi mo pababalikin mo ICC, bubuelta sa pagmumukha mo yon kasi sinabi nyo na hindi nyo pababalikin. Tapos ngayon, pababalikin nyo na naman. Hindi maganda. Wag, sausaw ka na lang dun sa issue ni Sara, ha? Antayin natin, ha? Tinan nyo, ha? Antayin natin ang komentaryo dito ni Attorney Panelo. Tinan mo, ganyan din ulit yan, ha?